tanong niya po is, ano daw po masasabi mo? Kailangan po ba talagang sambahin ng Santo Niño? Walang Santo Niño. Ang ibig sabihin ng Santo Niño, di ba batang si Jesus yun? Yung Jesus na sinutukoy niya Santo Niño, lumaki yun. Umabot ng 30 anyos mahigit yun. Di ba? Walang Santo Niño, hindi totoo yung Santo Niño. Huwag tayo magloko ang Pilipinas, huwag tayo mag-uutuan. Sino nga ba talaga ang imaheng ito sa history ng mga pagano na hudyat ng kapanganakan ni Tamus na tinatawag siyang demigod ng mga pagano? At kung ating mapapansin mga kaibigan, ito ay inadapt sa loob ng Roman Catholic Church noong panahon na pinag-asawa ni Constantine ang turo ng mga pagano at Kristiyano. Kumusta? Welcome. Ito ang inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Meron tayong technical adjustment kaya di nakapagsimula. Sandali muna. Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome. At okay, wala muna tayong live sa Facebook. So may technical adjustment. Ating sasagutin itong propaganda ng Seventh-day Adventist kaugnay sa Senyor Santo Niño na ipinagdiwang natin mga kapatid na ito daw ay Diyos-Diyosang si Tamus. At may isa pang video na pinadala dito kaugnay sa isang born again. Tanong niya po is, ano daw po masasabi mo? Kailangan po ba talagang sambahin ng Santo Niño? Walang Santo Niño. Ang ibig sabihin ng Santo Niño, di ba batang si Jesus yun? Yung Jesus na sinutukoy niya Santo Niño, lumaki yun. Umabot ng 30 anyos mahigit yun. Di ba? Walang Santo Niño, hindi totoo yung Santo Niño. Huwag tayo magloko ang Pilipinas, huwag tayo mag-uutuan. Sino nga ba talaga ang imaheng ito sa history ng mga pagano na hudyat ng kapanganakan ni Tamus na tinatawag siyang demigod ng mga pagano? At kung ating mapapansin mga kaibigan, ito ay inadapt sa loob ng Roman Catholic Church noong panahon na pinag-asawa ni Constantine ang turo ng mga pagano at Kristiyano. Yun. Pinag-asawa daw ni Constantino ang pagano at Kristyanismo. Ito ay his story at hindi history. Yung pahayag na hindi totoo ang Santo Niño daw ayon sa born again dahil si Jesus ay lumaki na at umabot mahigit 30 taong anyos, 30 taon ang ating Panginoon Jesucristo. Yun ay very illogical mga kapatid. Bakit illogical at hindi theological? Dahil kahit pa na ang Senyor Santo Niño ay nagiging lumaki ng Jesus, hindi ito salungat sa kaniyang pagkabata yung paglaki ng ating Panginoong Hesus. Ang Santo Niño ay isang Spanish na lengguwahe, santo, banal, niño, bata. Hindi yan hiwalay o ibang persona, kundi parehong persona ni Jesus, yugto ng kaniyang pagkabata. Ang pag-iiral niya bilang sanggol, bilang bata, bilang binata at adulto ay magkasunod sa yugto sa isang buhay sa persona ni Jesus. Hindi ito magkasalungat at ito'y katotohanan. Kung sasabihin na hindi totoo ang pagkabata dahil matanda na siya, abay ganoon. So, di mo masasabi din na hindi ka kailanman naging bata dahil matanda ka na ngayon. Isang malinaw na kamalian ang argumentong yan. Tatalakayin natin ito mga kapatid at sorry na antala ang live dahil may technical adjustment kami.
Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At makatulong kayo sa ating evangelization sa pamamagitan ng pag-share sa video ito sa ating mga kapwa Katoliko. Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome. At kung saan man kayo ngayon nagsubaybay, inanyayahan natin ang ating mga kapatid na huwag kalimutang ilagay ang lugar kung saan man kayo nagsubaybay, lalo na ang ating mga OFWs, para alam natin kung saan nakaabot ang bidyong ito. Welcome sa lahat nating mga suking taga-subaybay at nantala ang ating live dahil ito, no? May technical adjustment at maraming salamat kay Brad Giando sa kaniyang pag-assist. Okay. Di na natin tatagalin pa, mga kapatid. Tanong niya po is, ano daw po masasabi mo? Kailangan po ba talagang sambahin ng Santo Niño? Walang Santo Niño. Ano ibig sabihin ng Santo Niño? Di ba batang si Jesus yun? Yung Jesus na sinutukoy niya Santo Niño, lumaki yun. Umabot ng 30 anyos mahigit yun. So, paano magiging walang Santo Niño at hindi totoong Santo Niño na sabi niya, ang Santo Niño ay batang Jesus. Pero ang argumento niya, lumaki na kasi si Jesus. Totoo naman na lumaki ang ating Panginoong Jesus. Pero, ang Senyor Santo Niño, Senyor, Panginoon, Santo, Banal, Niño, Bata, ay hindi hiwalay sa ibang persona, kundi parehong Jesus, na ibig sabihin, dumaan sa yugto ng kaniyang pagkabata. Ang pag-iral niya bilang sanggol, bilang bata, bilang binata, at adulto ay magkasunod sa yugto ng iisang buhay ng ating Panginoong Hesus na ating ipinagdiwang at inalala. Kaya nga kung tingnan natin ang mabasa diyan sa banal na kasulatan, lalo na kung gagamitin natin ang Spanish version, mga kapatid, ito po ang mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 35. Respondiendo el ángel, dejo el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo Niño cueva será llamado Hijo de Dios. Malinaw na ang salitang Santo Niño ay biblical. Ibig sabihin, Spanish language yan na banal na bata. Pero bakit senior? Yung iba kasi sabihin nila, bata yan, dapat junior, hindi senior. Tinawag siyang senior sa mga Katoliko kahit bata siya dahil ang salitang senior ay nangangahulugang Panginoon, Lord. Kaya nga, kung tingnan natin ang mabasa, mga kapatid, sa sinapupunan pa lamang, sa loob pa lamang ng sinapupunan sa Mahal na Birhen Maria, tinawag na siya ni Santa Elizabeth na Panginoon. Ito ang mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 43. For qui mi ha acontecido esto a mí, cuela madre de mi Señor, venga a mí. So, nandyan ang salitang Senyor. Ibig sabihin, Panginoon.
Yung maliit na imahe, yun po ang paalala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kung tingnan natin sa King James Version, sa Acts chapter 4 verse 30, ito ang ating mabasa. By stretching forth thine hand to hell, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. So, sa Biblia, kahit pala sa King James Version, may mabasang Holy Child Jesus. Sino ba yung Holy Child Jesus na yan? Na kung tingnan natin, walang iba. Kung sa ibang version ng Spanish language, Spanish Bible, mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, 35, así que al Santo Niño cueva inacer lo llamaran Hijo de Dios. Pero sa ibang salin din sa Spanish, respondiendo el ángel dejo el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. So, ang sabi nila, di mabasa sa Biblia ang Santo Niño. Malinaw naman pala. Letra por letra sa Spanish Bible na ang ibig sabihin, Batang Hesus. Iisang Hesus, sanggol, bata, adulto, iisa lang yan. Santo Niño, lehitimong yugto sa kanyang buhay na siya'y naging banal na bata. Hindi lohikal na sabihin, hindi totoo ang Santo Niño dahil ang ating Panginoong Hesus ay lumaki na. Ang Santo Niño ay hindi imbento. Nabasa natin sa Lucas 1.35, asikwel al Santo Niño, cuiba nacer lo limaran Hijo de Dios. Kundi, makasaysayan, very biblical, at mali ang unawa ng ating ng ating mga kapatid dahil lumaki na umano ang ating Panginoong Hesus kaya mali ang Santo Niño. Okay. Halimbawa ang larawan. Ang larawan sa iba't ibang yugto ng buhay sa isang tao. Isipin mo, ang isang tunay na tao, meron kang larawan noong sanggol ka pa. Meron kang larawan noong bata ka pa. Meron kang larawan noong binata hanggang matanda ka. Sasabihin mo ba, yung larawan mo noon sa bata ay hindi ikaw? Iisang tao lang, di ba? Ibig sabihin, mali o hindi totoo ang ibang larawan dahil hindi ka na bata ngayon? Yun ba? Hindi. Lahat na larawan ay totoo dahil ipinakita nila yung iba't ibang yugto sa iisang persona mo. Ganon din ang Santo Niño. Ang Santo Niño ay hindi sasabihin na natiling bata si Jesus, kundi ipinaalala sa atin mga kapatid na siya ay totoong nagkatawang tao mula sanggol hanggang kaligtasan ng sangkatauhan. Pero tandaan natin, hindi sinasabi ng simbahang Katoliko na nanatiling bata ang ating Panginoon Jesucristo dahil may larawan at debosyon ni Señor Santo Niño. Ang Santo Niño ay debosyon na nagbibigay diin sa kaniyang tunay na pagkatawang tao na siya ay nagiging totoong tao dumaan sa pagkabata pero banal na bata kaya Santo Niño. At kaniyang kababaang loob at paglapit sa tao. Ito ay alaala sa isang yugto ng kanyang buhay, hindi pagtanggi sa kanyang pagiging adulto, mga kapatid. No? Okay, tuloy natin dahil ayon nitong narration sa isang Seventh-day Adventist sa iyong araw.
O, ito. O, so, ang Seventh-day Adventist, wala silang piyesta. No? Kahit na ang Iglesia ni Cristo, wala silang piyesta. Pero kung kayo'y Katoliko, madala kayo sa ibang sikta, ihinto na kadalasan sa pagdiwang ng piyesta. Pero kadalasan hindi pa hihinto sa pamimista. Ang piyesta ay paalala sa bayani ng ating pananampalataya, lalo na sa ating Panginoong Hesus na dumaan sa pagiging banal na bata. Tinatawag sa Spanish, Santo Niño, Senyor Panginoon. Siya ang halimbawa natin sa pagkumbabang loob para sa kaligtasan. Bakit may debosyon tayo sa Batang Hesus? May debosyon tayo sa Batang Hesus sapagkat si Jesus mismo ang nagturo ng kabuluhan, mga kapatid, ng pagiging tulad sa isang bata. Sa San Mateo Kapitulo 18, versikulo 4, ito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, sabi niya, kaya nga, ang sino mang magpapakumbaba katulad ng isang maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa paghahari ng langit. So, napakalinaw ang sabi ng ating Panginoong Hesus. So, bakit makatuwera na may debosyon tayo sa Batang Hesus? Ang ating Panginoong Hesus ang modelo sa pagkumbaba na siya ang inilarawan na ang tumanggap tulad sa isang bata na nagpakumbaba ay siya ang pinakamalaki doon sa kaharian sa langit. So ang Batang Hesus ay hindi hiwalay, hindi ito hiwalay kay Hesus na nasa hustong gulang. Iisa lang ang persona ng anak ng Diyos, ang ikalawang persona ng Santisima Trinidad, mula sa pagsilang hanggang sa kaluwalhatian. Sa kaniyang pagiging bata, ipinamalas niya ang ganap na pagsunod, yung pagkababang ang loob at ganap na pagtitiwala sa kaniyang mga magulang at pagtitiwala sa Ama. Ang pagiging bata na itinuturo ng ating Panginoong Hesus, hindi ito pagiging isip bata, kundi kababaang loob, humility, pagtiwala, trust, at kadalisayan ng puso, purity of heart. Kawalan ng pag-aangkin ng kapangyarihan. So, ang debosyon bilang paalala, hindi kapalit ng Diyos ang debosyon sa Batang Hesus ni Senyor Santo Niño. Ito ay tumutulong sa atin sa naisabuhay natin ang aral ni Jesus sa San Mateo Kapitulo 18:4 na hindi natin sinasamba ang anyo mismo, kundi sinusundan natin ang halimbawang ipinakita sa Batang Hesus. Ngayon, bakit meron tayong pista? Dahil it's more fun in the Philippines daw. Kung balikan natin. Sandali na pansin nyo, isa sa pinakasikat na fiesta ay ang Sinulog Festival. Ang Sinulog Festival, hindi yun siya ang pista. Ang piyesta ay ang pag-alala sa Batang Hesus. Ang Sinulog Festival ay isa lang sa mga activities sa pagdiriwang ng piyesta. Kaya mali na, napansin nyo ba? No? Banat ng banat sa pananampalatayang Katoliko, kaya maling-mali na. Sandali. Wala daw audio? Totoo walang audio? Wala bang audio? Walang audio? Okay, no audio. No audio. Okay. Balik natin, balik natin. Yung
Una, yung born again, meron ba? Meron po. Merong audio. Sandali. Ano ba talaga? Meron o wala? Balik muna natin. Orphan in the Philippines. Ito ang mga katagang lagi nating napapakinggan. Yan, ito. May audio, wala? Meron po. Meron. Sabi ni Saint Oscar Romero, wala daw audio. Meron po, bro. Meron daw. Meron. Sige. Tuloy natin. Lalong-lalo na tuwing may pista dito sa Pilipinas. At isa sa mga pinakasikat na pista ay ang Sinulog Festival ng Cebu, na kung saan ibinibida dito ang Santo Niño, isang maliit na imahe na nire-represent daw na sanggol na si Hesu Kristo. Ito ang naging pangunahing patron ng lalawigan ng Cebu. Okay, sandali muna. No? Isa sa mga sikat na piyesta ayon dito ay ang Sinulog Festival. Ang Sinulog Festival ay isa lang sa activity na ang ipinagdiwang talaga na kapistahan ay ang Señor Santo Niño. No? Ngayon, sabi niya na isa sa kilalang patron ang Señor Santo Niño sa Cebu. Ito ang dapat ituwid natin. Ang Santo Niño, dahil siya batang Hesus, hindi siya patron, kundi debosyon. Ang patron ng mga nasa Cebu, mga kapatid, alam nyo, ang patron ay ang Mahal na Birhen Maria. Mamaya, tatalakayin natin yan. Tatalakayin natin yan. At sinabi niya na it's more fun in the Philippines. Ngunit, ang totoo, it's more lies sa mga anti-Catholic. Bakit? Binanggit niya na isa sa pinaka-sikat na piyesta ay ang Sinulog Festival. Isa-isahin natin ito. Una, unbiblical ba ang pista? Ang sentro ba sa piyesta yung sinulog? Hindi. Kundi ang Señor Santo Niño. Ang sinulog, isa lang sa activity sa kapistahan. So, sa Biblia mga kapatid, alam nyo ba na napaka-biblical ang sinulog? At hindi lang yan, napaka-biblical din ang piyesta. Sa Lumang Tipan pa lang, may mabasa nan tayo na piyesta. Sa Exodo, Kapitulo 13, versikulo 6, ito mabasa natin. Ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang pampaalsa. At sa 7 araw ay ipagpipista ninyo si Yahweh. So napansin niyo mga kapatid na letra por letra mabasa sa Lumang Tipan. Meron na silang kapistahan o pista. Ito pa sa Lumang Tipan. Leviticus 32:2. Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga piyestang itinakda ko. Ipangingilin nila ang mga banal na nagtitipong ito at magkaroon sila ng banal na pagpupulong. Sinapansin ninyo mga kapatid na sa Lumang Tipan pa lang mabasa na natin ang piyesta. How about sa Bagong Tipan? Maging sa Bagong Tipan, mismong ang ating Panginoong Hesus, kasama ang Mahal na Birhen Maria at si San Jose. Ating mabasa, sila'y nagdiwang at pumunta sa piyesta. Asan mabasa? Lucas Kapitulo 2, 41-42. Eto mabasa natin. At nagsisipa roon taon-taon ang kaniyang mga magulang ni Jesus sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. At nang sila'y may 12 taon na
ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. Na kita ninyo na napakabiblikal na kahit ang ating Panginoong Hesus kasama si San Jose at ang mahal na Birhen Maria ay nagsiahon patungo sa piyesta. Hindi lang yan. Sa Biblia, mabasa natin ang prosesyon. Sa Biblia, mabasa din natin na kahit si Propeta David sumayaw sa harap ng imahe. Yung mga kerubin, asan yan mabasa? Ito, 2 Samuel, Kapitulo 6, versikulo 14-16. Isinuot ni David ang isang linong ifod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh habang lumalakad ang mga Israelita. Nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta nang sila'y papasok na sa lungsod. Si David ay naglulundag at nagsasayaw nang siya'y madungawan ni Michal na anak ni Saul. Hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Kaya hindi nagustuhan ni Michal na sumasayaw at lumulundag si Propeta David, pero siya ay nakatanggap ng punishment. Dahil diyan, nakatanggap siya ng punishment mula sa Diyos. At sabi ng Diyos, Michal, hindi ka na manganganak mula hanggang mamatay ka. Dahil di niya nagustuhan yung pagsayaw. Tuloy natin. Bilang isang imahe, pinahalaga nila ito sapagkat ito raw ay isa sa mga sinyales at rason ng kaunlaran ng syudad ng Cebu. Ngunit ang tanong ay, ano ang madilim? Yun, gusto nilang i-link kay Tamos na Diyos-Diyosan si Santo Niño. Mali! Si Santo Niño daw, mga kapatid, una, pangunahing patron. Hindi si Santo Niño ang pangunahing patron sa Cebu. Ang sa liturhiya ng simbahang Katoliko, si Santo Niño ay debusyon, hindi patron. Ang patron ng Cebu ay ang Our Lady of Guadalupe de Cebu. Ulitin ko ang patron ng Cebu ay ang Our Lady of Guadalupe de Cebu. Kaya research naman pag may time. Ang Santo Niño, mga kapatid, ayon sa kanya, ito daw ang Diyos-Diyosang si Tamos. Na history ng Santo Niño. Ito nga ba ang sanggol na Jesucristo? O ito si Tamos, ang Diyos na sanggol ng mga pagano? Pero sandali muna. May audio na ba? Paki-comment, mga kapatid, kung may audio na ba? Meron sa Facebook, meron daw. Maraming salamat, meron daw sa Facebook. Sige. Pagpatuloy natin, meron. Sige. Pagpatuloy natin. No? So, ito ang patron sa Cebu. Ito, pakita natin. Yon ang patron ng Cebu. Ang mahal na Birhen Maria, yung tinatawag na Our Lady of Guadalupe de Cebu. So kulang ang research dito. Pero si Santo Niño, si Tamos ba? Pakinggan muna natin. Atin itong pag-usapan. Naitanong nyo ba sa inyong mga sarili kung saan nga ba nagsimula ang Santo Niño? Bakit parte na ito ng kasaysayan ng Pilipinas? Ayon sa pananaliksik ng aming team, ang imahe ng Santo Niño de Cebu. So nagsaliksik daw ang kanilang team. Kung nagsaliksik ang kanilang team at sinabing pangunahing patron ay Santo Niño, mali ang kanilang pagsaliksik. Dahil ang Santo Niño ay debosyon, hindi patron. Ang patron ay, yan, di ba? Sino ang patron?
ang patron ay Our Lady of Guadalupe de Cebu. Okay, tuloy natin. Ay ginawa ng mga artista ng flamenco ayon sa geography, batay sa isang pangitain ni Santa Teresa ng Avila, isang mistiko noong ika-16th na siglo. Noong unang bahagi ng 1521, si Ferdinand Magellan, ang Portuguese na explorer na naglingkod para kay Carlos V. España. Taong 1565, buwan ng Abril 27, ay dumating muli ang mga Espanyol upang makuha at panghawakan ang isang kolonya at upang mangalakal ng sangkap pampalasa na pinamumunuan ni Miguel Lopez de Legazpi. Iminungkahi niya ang isang mapayapa. So, dito, sa kanilang pagsaliksik, gumagamit sila ng history. Ang problema lang, ang history, dinagdagan nila ng kanilang history. Ang kolonisasyon, ngunit kalaunay tinanggal siya sa kanyang pwesto at nawala ang kanyang pagsisikap matapos siyang bombahin ang Cebu at sinunog ang bayan sa baybayin na bumasak ng mahigit 1,500 na tahanan at pumatay ng 500 na katao. Sa mga labi ng pagkasira nito, natagpuan ni Juan Camus, isang marinerong Kastila, ang imahe ng Santo Niño sa isang kahong gawa sa pino o pine box. Ayon sa lokal na alamat, ang kaligtasan ng imaheng ito ay tanda ng himala ng mga mananakop at magmula noon, ito ay pininiwalaang may mapaghimalang kapangyarihan. Ang imahe ng Santo Niño ay pinakaluma at pinakamatandang relic na nakaligtas sa relihiyong Katoliko sa Pilipinas. Kasama ng krus ni Magellan, ang simbahan ay tinayo upang paglagyan ng Santo Niño sa lugar kung saan natagpuan ang imahen ni Juan Camus. Ang simbahan ay unang ginawa sa Kawayan at Bakawan at sinasabing ang pinakamatandang parokya sa Pilipinas. Itinayo ulit ito kalaunan at itinaas ito ni Pope Paul VI sa katayuan ng Basilikang Minor sa ika-400 na pagdiriwang. Ngunit ating makikita mga kaibigan, sino nga ba talaga ang imaheng ito? Sa history ng mga pagano, ating nabanggit dati mga kaibigan sa isa nating content ang patungkol kay Semiramis, Nimrod at Tammuz. Si Nimrod, siya ang leader ng Tower of Babel na kung saan nagpatayo siya ng isang tore na aabot hanggang langit, ngunit hindi ito pinantulutan ng ating Panginoon, kaya iniba niya ang mga lingwahe ng mga tao at hindi na naipagpatuloy muli ang pagpapatayo ng Tower of Babel. Meron siyang ina na tinatawag na si Semiramis. Pagkamatay ni Nimrod ay nabuntis itong si Semiramis at sinasabi na nag-reincarnate si Nimrod para... Ito talaga, base yan sa aklat ni Hislop na isang protestante mga kapatid. At gusto nilang ipalitaw na itong si Semiramis, si Santa Maria daw. At si Nimrod, yun daw si Saint Joseph. Imagine, meron ba kasaysayan na si Saint Joseph namatay pagkatapos inasawa niya si Santa Maria? Mali na, di ba? At ang anak daw nila ay si Tammuz. Yun daw ang Santo Niño. asawahin ang kanyang nanay na hudyat ng kapanganakan. So, inasawa ni Nimrod ang kanyang nanay. At yun ang hudyat ng kapanganakan ni Tammuz na para sa kanila si Senyor Santo Niño. Gusto kong sa mga nagsubaybay ngayon, idiin ito na ang ginagamit ng mga anti-Catholic, lalo na itong Seventh-day Adventist, yung tinatawag na pagan influence fallacy. Ano ba yung pagan influence fallacy? Ginawa yan, inaakusasan yung tayo na simbahang Katoliko na ang pananampalataya natin ay gawi na hango daw sa paganismo dahil may kapareho na mga gawaing paganismo. Kaya para sa kanila, kapareho talaga. Therefore, sa pagano, at palagi nilang ginagamit yung pagan influence fallacy mga kapatid, noon pa man laban sa simbahang Katoliko. Iniugnay nila yon sa hoc ergo proper hoc. After this, therefore, because of this. Halimbawa, ang mga sinaunang pagano ay naniniwala
sa gawaing ito noon. Kaya paniniwala nila na galing sa mga pagano dahil magkapareho. Yon ang fallacy na kinopya o hinango mula umano sa mga pagano at tinatawag na fallacy, mga kapatid. Bakit? Merong tinatawag sa Latin pa, similes hoc ergo proper hoc. Similar to this, therefore, because of this. Halimbawa lang. Ang gawi ng circumcision, yung pagtutuli was practiced in ancient world including Egyptians. Ngunit mga Hudyo gumagawa din. Mga Kristiyano gumagawa din. Mga Muslim gumagawa din. Ngayon, ibig ba sabihin na pagan corruption na dahil ginawa nila yung circumcision? Yes, ang Egyptian, meron silang tinatawag na Trinity, but fake Trinity. Ngayon, bakit may Senyor Santo Niño ang simbahang Katoliko? Ito ba ay ang batang Diyos-Diyosa na si Tamos? Hindi. Ang Santo Niño ay isang turing sa ating Panginoong Hesus, asikwe al Santo Niño cueva inaset lo limaran eho de Dios, sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 35, mga kapatid. So, nasaan sa Biblia ang Santo Niño? Lucas 1:35 sa Spanish Bible, napakalinaw yan. Anong mabasa? At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihang kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Asikwe al Santo Niño, cueva inaser lo limaran eho de Dios. Tandaan natin, ang salitang Santo Niño ay mula sa wikang Espanyol. Kaya kung titingnan natin ang parehong talata sa isang salitang Espanyol, ginagamit sa La Biblia de las Americas, ang mabasa sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 35, ito ang ating mabasa. Respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo Niño, que nacerá, será llamada Hijo de Dios. So may mabasa diyan na Santo Niño, banal na bata. At ang Senyor, Lord yan, na mabasa natin mula pa sa sinapupunan sa Mahal na Birhen Maria. Tinawag na ni Santa Elizabeth na ina ng aking Panginoon, for que mi ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. So, nandiyan ang mabasa natin, Madre de mi Señor, ibig sabihin, ina ng aking Panginoon. Ina ng aking Panginoon. Ngayon, mapansin ninyo na sa narration nitong sa iyong araw, ginagamit nila ang kasaysayan. SDA ito. Ginagamit talaga nila ang kasaysayan. Pero ang kasaysayan, ang history, dinagdagan ng his history. Di ba? So, kung ginamit nitong sa iyong araw na isang kaanib ng SDA, ang kasaysayan ni Senyor Santo Niño, nararapat lamang na maging tapat sila sa buong saklaw ng kasaysayan. Bakit? Dahil kung tatanggapin nila ang historical na patotoo, dapat nilang tanggapin din hindi lamang yung mga bahagi na para sa kanila pabor, kundi lahat na mga patotoo sa kasaysayan. Bakit?
mismong aklat sa history na ang pamagat ay The Republic of the Philippines, History of the Republic of the Philippines by Zaidi sa pahina 178, malinaw na kasaad na ang simbahang katoliko ay itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kung ang kasaysayan mismo ay lehitimong batayan ng doktrina, abay, kung gayon, ang historical na katotohanan, ito'y di dapat ibaliwala. Bakit? Ano bang mabasa? Ito po ang mabasa natin. Sa ibang version, page 170 at 23, dito, page 178. Ito mabasa. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, yon. Malinaw mga kapatid na ayon sa kasaysayan, ang simbahang katoliko ay itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. So, hindi maaaring piliin lang nila ang kasaysayan. Tinatanggap nila lamang yung parang pabor sa kanila at itinatwa na nila kapag salungat sa kanila. Paano ngayon? Dapat ang konsistensya, mga kapatid, ang sukatan ng katapatan sa katotohanan. Kaya kung ginagamit nitong sa iyong araw na isang SDE ang kasaysayan kaugnay sa Santo Niño at binabaluktot para sabihing ang Santo Niño daw ay ang Diyos-Diyosang si Tamos, lohikal at makatarungan lamang na dapat tanggapin nila ang kasaysayan na nagpatunay na ang simbahang katoliko ay ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Marami pa mga kasaysayan. Isa na ang tinatawag na New Encyclopedia Britannica, Volume 10, page 146. The Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century Anno Domini. The history of the Roman Catholic Church, in the early pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted from the lower classes of the empire. So, yun ang patotoo sa kasaysayan, mga kapatid. Wala pang Seventh-day Adventist. No? Ang simbahang katoliko ay nandiyan na dahil tatag ng ating Panginoon Jesucristo. So, balikan natin yung sinabing paganong Diyos-Diyosan na si Semiramis, sino ba yun? Si Semiramis at si Nimrod plus si Tamos pa. Ito daw ay pagan influence galing sa mga pagano, mga kapatid. Ulitin natin, pagan influence fallacy yan. No? At nanggaling yan sa aklat na Mystery Babylon na gawa ni Alexander Hislop, mga kapatid. Pero, kung tingnan natin, may kapareho sa mga pagano, lilitaw na ang Diyos mismo para sa kanila, ipagano din. Bakit? Dahil kung tingnan natin sa Awit Kapitulo 75, versikulo 8, ang mga pagano ay ayon sa Mystery Babylon, may hawak na kopa sa kanilang kamay. Ang Panginoon din, merong hawak na kopa. O, tingnan natin sa Awit 75, 5:8, dahil ang Panginoon ang humahawak ng kopa na puno ng bumubulang matapang na alak na nagpapahiwatig ng kanyang galit. Ibinuhos niya ito at ipinainom sa masasama hanggang sa huling patak. So, ang Diyos may hawak din na kopa. Ang mga pagano may hawak din na kopa. Pareho ba sila? Ang Panginoon, hari nakaupo sa trono. At
may korona sa ulo. Yun ang hari ng mga pagano. Ganon din ang Diyos sa Bible. Nakaupo sa trono, may korona din ang ulo. Pahayag Kapitulo 1, 4, Pahayag Kapitulo 14, versikulo 14. Tingnan natin ang mabasa sa Pahayag Kapitulo 4, versikulo Kapitulo 1, versikulo 4. Mula kay Juan para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya. Sumasa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na siyang nakaraan. Kasalukuyan ay darating mula sa 7 espiritu na nasa harap ng kaniyang trono. 14:16. Tumingin uli ako at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao. Yan. So, ibig ba sabihin, dahil kapariho sa mga pagano, pagano na din ang Diyos? Ang mga pagano ay sumasamba sa araw. At sa Bible, ang Panginoon ay siyang araw ng katuwiran. The Lord is the Son of Righteousness. Saan yan? Malakias Kapitulo 4, versikulo 2. Ngunit sa Panginoon, nagpapangaral sa akin ang sikat ng aking katarungan, na tulad ng araw, at ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa, na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. So kung ang mga pagano ay sumamba ang araw at kinikilala na Diyos, ang Diyos ay Diyos tinatawag na Son of Righteousness sa Malakias 4:2. Sa pagano na ba? Ang paganong Diyos-Diyosan may mga templo. May mga templo na dedicated to them. Ang Panginoon din mayroong templo. Sa Revelation chapter 7 verse 15. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Sa Revelation chapter 7 verse 15. Kaya't sila ay nasa harapan ng luklukan ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng Kaniyang tabernakulo. See? Napakalinaw, mga mahal na kapatid, ang mabasa. Kaya, etong sabing si Nimrod, si Siramis, at si Tammuz, kapwa sila tinatawag na mythological characters lamang. Ulitin ko itong binanggit niya na si Nimrod, si Semiramis, at si Tammuz, mga mythological characters ito. Yung turo na si Nimrod at si Semiramis ay mag-asawa at nagkaanak daw umano na si Tammuz. Nasa aklat niyan ni Hislop sa papal worship. Pero subukan niyo yung i-research. I-research ninyo ang article ni Nimrod, Semiramis, mga kapatid, gamit ang Encyclopedia Americana, Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Judaica, Encyclopedia of Religion, Catholic Encyclopedia, World Book Encyclopedia. Wala kayong makikita kahit sa online. I-search din nyo na si Nimrod at si Semiramis ay nag-asawa. Sila ay nasa magkaibang siglo. Kahit sa Bible, may binanggit tungkol kay Nimrod, ngunit walang binanggit na asawa niya si Semiramis, at wala ding binanggit na anak nila si Tammuz. Ina-adapt daw nating mga Katoliko
si Nimrod, si Miramis at Tamos. Yon ang gustong ipalitaw na Holy Family. Yon ay nanggaling sa aklat ni Hislop na yon ang gustong ipalitaw na Pagan Trinity daw. Si Hislop lang ang nagtawag na Trinity ng pagano yan. At kung ina-adapt ng Katoliko sa Holy Trinity, meron bang babae na persona na naging asawa sa Ama? Isip-isip naman pag may time. Ang ginawa ng mga anti-Catholic, mga kapatid, ay ang pag-drawing ng kasinungalingan laban sa Iglesia Katolika. Bakit kasinungalingan? Saan ba sa history ng Kristyanismo na pinag-asawa yung paganismo? Ha? Balikan natin dahil pinag-asawa daw umano ni Constantino ang paganismo at Kristyanismo. Ni Tamus na tinatawag siyang demigod na mga pagano. At kung ating mapapansin mga kaibigan, ito ay inadapt ng mga ancient Greeks at maraming sibilisasyon ang nag-adapt ng Trinity ni Nimrod, Semiramis at Tamus, na kung saan mga kaibigan, si Semiramis ay winorship mga kaibigan sa pangalang Ishtar, Astarte, Rhea at Isis, habang si Nimrod naman mga kaibigan ay winworship siya bilang si Baal, Osiris at Ninus, at si Tamus na kanilang anak ay winworship siya bilang Tamus, Horus at Adonis. Sila ang mga pinakasikat na mga Diyos-Diyosan ng mga pagano mula sa Grecian Empire, Egyptian Empire, Roman Empire at sa Persian Empire. At kung ating mapapansin mga kaibigan, ito ay inadapt sa loob ng Roman Catholic Church noong panahon na pinag-asawa ni Constantine ang turo ng mga pagano at Kristiyano. O yan, malinaw na nagdrawing talaga sila ng kasinungalingan laban sa simbahang Katoliko. Inadapt daw ng simbahang Katoliko na si Nimrod, si Miramis at si Tamus at tinatawag nila itong Trinity. Si Hislop lang at kinopya ng Seventh-day Adventist ang nagpahayag na itong si Nimrod, si Miramis at Tamus ay Trinity ng mga pagano. At hindi kailan naging Trinity yan sa simbahang Katoliko. Dahil ang Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, meron bang babaeng persona sa Trinity sa simbahang Katoliko? Si Santa Maria ba isa sa Trinity? Mali. Kaya drawing na kasinungalingan talaga ang ginagamit nila. At asan sa history na ang Kristyanismo ay pinag-asawa umano sa paganismo ni Emperador Constantino? Malinaw ang history. Ang conversion ni Constantino ay victory ng Kristyanismo. At saan mabasa? Sa turo ng simbahang Katoliko na si Nimrod ay si Saint Joseph. Si Miramis ay si Santa Maria. Si Tamus naman ay ang Senyor Santo Niño. Wala kayong mabasa niyan. Walang batayan sa kasaysayan. Very illogical din mga kapatid. Yung pagsabi na ang conversion ni Emperador Constantino ay ipinag-asawa niya ang Kristyanismo at ang paganismo bilang patakaran sa proyekto ng Estado. Walang mabasa diyan. Ano ang totoo sa kasaysayan? Sa paglabas niya ng Edict of Milan 313, he stopped the persecution of Christians. And he declared that Catholic Church is the official state religion of the Roman Empire. So sa ilalim ni Constantino, pinapayagan niya ang malayang pagsamba ng mga Kristiyano. Hindi ito inuutos ang sapilitang pag-aasawa o paghahalo sa relihiyon ng tinatawag na paganismo at Kristyanismo. Layunin nito ang tinatawag na religious tolerance. Ano ang mabasa natin sa history? Ito ang tunay na history, hindi yung sariling
history. O, pansinin ninyo mga kapatid sa kasaysayan. World History by Lonnie Goldman Hunt, page 159. In 312 Anno Domini, the work of Christian missionaries was made easier when the Roman Emperor joined the church. Constantine, he adopted Christianity and made Christianity the official religion of the Roman Empire. Gradually, temples of the old gods were closed and their lands given to the Christian churches. So, malinaw mga kapatid, asan ang sinabi sa kasaysayan na pinag-asawa? Gradually. Ano daw? Temples of the old gods were closed and their lands given to the Christian churches. Oh. Pero bago diyan mga kapatid, bago ang conversion ni Emperor Constantine, kung tingnan natin ang kasaysayan, alam nyo ba na during the time of Emperor Gallienus sa taong 261, pagano ito, hindi ito Kristiyano, pero naglabas siya ng Edict of Toleration. Yung Edict of Toleration, diniklara niya na pinahintulatan ang Kristyanismo. Before ni Constantino yan. So, 40 years, nag-enjoy sila sa Edict of Toleration ni Emperor Gallienus. Pero, pag-upo ni Emperador Diocletian sa Pebrero taong 303, nag-announce na naman si Diocletian na sunugin lahat ng mga simbahan, lalo na sa Nicomedia sa Asia Minor, at naglabas siya ng edict din na nagdeklara na ang Kristyanismo ay illegal. Ito ang mabasa natin sa kasaysayan. Mas mabuting may batayan tayo. The Great People in the Bible and How They Lives, editorial consultant Ernest Wright, page 421. Ito ang mabasa natin mga kapatid. Gallienus issued an edict of toleration in 261 granting freedom of worship of all sects. For the next 40 years to, Gallienus issued an edict of toleration 261. During the time, they continued to expand in the far reaches of the empire. Churches established in England, Western Gaul, and beyond eastern borders of empire. O yun, kumilos ang mga misyonary. Pero sa kasaysayan, ito, sa pahina 421, another savage wave of persecution was begun by the Emperor Diocletian. And February 303, Diocletian announced the beginning of his campaign by burning to the ground the church at Nicomedia and Asia Minor. Then, following day, he issued an edict outlawing Christianity. First, he rounded up the clergy and killed all who refused to renounce Jesus. Grabe, no? Grabe talaga ang persecution ng Kristyanismo sa mga pagano noon. Pero, after the conversion of Constantine, yon ang victory. Ayon sa kasaysayan, Modern World by Beaton and Kaufman, page 37, the victory of Christianity, Constantine the Great, the successor of Diocletian, was the instrument employed by the divine providence at last to give peace to the church. Ano daw? Victory of Christianity. Asan yung sinabing pinag-asawa? Wala tayong mabasa na pinag-asawa. At hindi totoo ang pahayag na si Thamos ay
si Tamos ay si Senyor Santo Niño. At lalo nang hindi totoo na si Tamos yung dinala umano ni Magellan. Na mayani sa loob ng iglesia ang pag-worship kay Nimrod, Semiramis at Tamus, na naging si Nimrod ay si Joseph, si Semiramis ay si Mary, habang si Tamus ay si Baby Jesus. O, nagdrawing sila ng kasinungalingan, mga kapatid. Si Nimrod, si Joseph, si Semiramis, si Santa Maria, si Tamos, si Baby Jesus daw. O, di ba? Nagdrawing ng kasinungalingan. Daw. At dito inadap, mga kaibigan, na mga Espanyol, lalong-lalo na sa panahon ni Magellan, na si Tamus ay dinala sa Pilipinas. O, si Tamos daw dinala sa Pilipinas. At si Tamos ginawa daw umanong Santo Niño. Hindi totoo. Wala sa kasaysayan na si Tamos yung dinala sa Pilipinas at ginawang Santo Niño. Walang batayan yan sa kasaysayan kahit sa Biblia at kahit sa Loheka. Magkaiba ang pinagmula ni Tamos dahil si Tamos, Diyos-Diyosan yan sa sinaunang Mesopotamia, mga kapatid, kaugnay sa ritual sa pagdadalamhati sa Ezekiel Kapitulo 8, versikulo 14. Hindi Kristiyano at walang kaugnayan sa Ebanghelyo. Samantalang si Santo Niño, yun ang mabasa natin sa Lucas 1:35, así que el Santo Niño que iba a nacer lo llamaran Hijo de Dios. Santo Niño, Batang Hesus. Si Jesucristo mismo, ikalawang persona ng Santatlo. Ang debosyon ay Kristolohikal, hindi sa paganismo. So ang paganong Diyos at ang nagkatawang anak ng Diyos ay hindi maaaring ipinaglaho yon, ipinaghalo, mga kapatid. Walang ebidensya sa kasaysayan. Walang dokumento, walang sulat, walang record na nagsasabing si Ferdinand Magellan nagdala ng rebulto ni Tamos at ibinigay kay Reina Juana noong 1521. Malinaw na ang ibinigay hindi si Tamos kundi ang Santo Niño bilang regalo ng Kristyanismo ng pananampalataya, hindi bilang regalo sa pagiging paganong simbolo.